Naimbag na aldaw kinyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Update po tayo sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Bumubuti na po ang lagay ng ating unang ginang na si Imelda Romualdez Marcos. Ayon po sa ating Presidenteng Bongbong Marcos, "My mother is feeling much better. I visited her last night after arriving from Melbourne and she was awake, alert, and even up at midnight. In consultation with her medical team, it has been confirmed that her fever is gradually subsiding and she is on the path to recovery. We have decided to keep her in the hospital until she finishes her prescribed course of antibiotic treatment. This measure will also afford her the necessary rest and continuous medical supervision. Thank you for your concerns and well wishes during this time." So patuloy lang po natin ipagdasal na magtuloy-tuloy na ang paggaling ng ating unang ginang at maraming salamat po sa inyong mga panalangin. Napanood niyo po ba yung isang video ko kung saan isinare ko sa inyo yung mga na-interview ni Nino Barzaga sa rally sa Liwasang Bonifacio kung saan sinabi ng mga na-interview niya na sila daw ay binayaran. Yung iba nga ay hindi nabayaran at tinakbuhan na. But for the spirit of fairness, ilalabas din po natin ang statement naman ng SMNI tungkol dito. Sabi po sa kanilang balita, vlogger na si Nino Barzaga na booking na interview na mga bayad umanong rallyista ng KOJC nagsalita na. Sa pagsisiyasat ng SMNI, napatunayan na ang mga individual na nakapanayam ng isang vlogger na si Nino Barzaga sa gitna ng rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila noong Lunes ng mga taga-suporta kay Pastor Apollo C. Quiboloy na anya ay mga binayarang rallyista ay hindi totoo. Ang nasabing mga individual ay mga totoong residente ng Liwasan at binayaran para magpa-interview sa nasabing vlogger upang sabihin sila ay bayad para sumali sa rally. Ayon sa mga ito, binayaran sila ng nag-interview sa kanila ng tig 100 pesos. So ayan, nasa sa inyo na po kung kanino kayo maniniwala, kung kay Nino Barzaga o sa SMNI. Update naman po sa mga senador na pumirma na para bawiin ang contempt order ni Risa Hontiveros. Robin, pinangalanan 4 na senador na nagtatanggol din kay Quiboloy. Pinangalanan ni Senador Robin Padilla ang 4 pang mga senador lumagdana sa written objection kaugnay ng contempt order ni Senador Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Sa isang press conference nitong Huwebes, sinabi ni Padilla na 5 na raw ang nakalap niyang pirma matapos din daw lumagda ang mga kasamahan niyang senador na sina Senador Amy Marcos, Senador Cynthia Villar, Senador Bongo at Senador J.V. Ejercito. Ayon pa sa senador, personal siyang tumatawag sa mga kapwa niya senador para sa kanilang pirma sa naturang written objection para sa pastor. Sabi ni Padilla, "Anuman ang kahinatnan nitong aking mosyon na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito ay ipinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin na kaibigan ko si pastor. Hindi yun. Walang ganoong klaseng hiwalay yun." Paggigiit ni Robin Padilla. Maniwala naman kaya tayo dito sa sinasabi ni Padilla. Pero ganun po talaga, demokrasya ito. Kumpara kay Robin Padilla, importante sa kanya to dahil meron siyang ipinaglalaban. Ano naman kaya yung kanyang ipinaglalaban? Dahil kahit na saan mo tignan itong mga nangyayaring ito, kahit na tayo mga simpleng mamamayan, na ang gusto lang natin ay humarap si Quiboloy sa Senate hearing at magpaliwanag. Dahil kung ang ikinatatakot nila Padilla ay kukuyugin si Quiboloy sa Senate hearing, di dapat pumunta sila, itong mga pumirma, at ipagtanggol nila doon si Pastor Quiboloy. Awayin nila yung mga senador na kukuyog kay Pastor Quiboloy. Sabi pa niya, hindi daw ito usapin na kaibigan ko si Pastor. Tell that to the Marines, Robin Padilla. Pero ano nga ba ang mga dahilan ng mga senador na to na pumirma
at gusto nilang bawiin yung contempt order. Sabi pa po ni Robin Padilla, Robin Padilla sees Kibuloy as a hero and a victim. He fought the NPA. May sarili akong dahilan. Ang sarili kong dahilan para sa akin, naging biktima si Pastor kasi nilabanan niya ang New People's Army. Yan ang sarili ko. Okay, nire-respeto po natin ang dahilan ni Robin Padilla kung bakit gusto niyang ipa-withdraw yung pong contempt order. Pero kung iintindihin naman natin yung kanyang sinabi, ano ang kinalaman nito sa mga kaso ni Kibuloy? Ano ang kinalaman ng paglaban ni Kibuloy sa mga NPA? Naging biktima daw si Pastor kasi nilabanan niya ang New People's Army. So, porke nilabanan niya ang New People's Army at siya ay kinasuhan at inaakusahan ng mga karumal-dumal na mga akusasyon. Biktima na pala agad si Kibuloy. Ang tanong, biktima ng ano? Pinagpapaliwanag lang naman siya, biktima na agad. At dahil siya ay nakipaglaban sa mga NPA, exempted na siya. Kung totoong meron siyang nagawang mga karumal-dumal, tulad ng mga inaakusa sa kanya, exempted na siya kasi nakipaglaban siya sa mga NPA. So ngayon, ang biktima si Kibuloy. Again, inuulit ko po, tayong mga simpleng mamamayan, we can read between the lines. Alam na natin kung ano ang mga dahilan or ano yung mga paliwanag nila nakatanggap-tanggap or simply pinagtatakpan lang nila or pinagtatanggol nila out of utang na loob. Mapunta naman tayo kay Amy Marcos. Sabi niya, Kibuloy deserves due process. Hindi naman kami prosecutorial body. Parati tayong in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation to? Tanong ni Senator Amy Marcos hinggil sa pagpapaaresto kay Apollo Kibuloy ng Senado. Paano nyo po malalaman kung yan ay in aid of legislation kung hindi nyo papaharapin si Kibuloy? Hindi ba kaya nagkakaroon ng mga Senate hearings, malalaman nyo yung buong istorya na magkabilang panig at doon kayo gagawa ng batas? So ano ang magagawa ng batas kung pababayaan yung nagtatago si Kibuloy? Ikaw na rin ang nagsabi na parati tayong in aid of legislation. So paano nyo magagawa yung in aid of legislation na yan kung hindi nyo pahaharapin si Kibuloy? Tingnan naman po natin ang dahilan ni Cynthia Villar. Sabi ni Senator Cynthia Villar, kaibigan ko si Pastor Apollo Kibuloy. Mabait siya sa aming pamilya. Nagtataka ako dyan sa case na yan. Medyo hindi ako masyadong naniniwala dyan sa case na yan. Matagal ko na siyang kilala. Parang hindi naman siya yung mukhang gagawa ng ganun. Pumirma na ako kahapon. Ayan, kasi kaibigan niya si Pastor Kibuloy at mabait ito sa kanyang pamilya. Sa pamilya nyo. Paano sa pamilya ng ibang mga naging biktima? Again, hindi po natin hinuhusgahan si Kibuloy. Ang nangyayari kasi, nahuhusgahan siya ng publiko dahil ayaw niyang magpakita. Dahil meron tayong kasabihan na kapag ikaw ay nagtago, malamang ikaw ay guilty. Kaya nga binibigyan ng pagkakataon si Pastor Kibuloy na sagutin yung mga akusasyon sa kanya para malinis niya ang pangalan niya. Pero hindi Duwag siya at natatakot siyang humarap. Kung ano man ang kanyang dahilan, nasa kanya na yon. Pero kung gusto niyang mabago ang isip ng taong bayan sa kanya, ay kailangan niya magpaliwanag. Yun lang naman po. Ganun lang kasimple yun. Wala tayong pakialam kung kaibigan ni Cynthia Villar si Apollo Kibuloy. Wala rin tayong pakialam kung mabait siya sa pamilya ng mga Villar. Siyempre, pare-pareho silang may pere. So, magiging mabait sila sa isa't isa. Paano nga itong mga taong mga naargabyado? Granted na sila ay nagsasabi ng totoo. Ngayon, ang nangyayari tuloy, isang sideline naririnig natin, nahahatulan tuloy si Kibuloy na siya ay guilty. Sabi pa ni Cynthia Villar, medyo hindi ako masyadong naniniwala dyan sa case na yan. Pero teka muna, yung mga kaso sa FBI, hindi rin siya naniniwala. Alangan naman kasing gawa-gawa lang ng Amerika yung mga kaso kay Kibuloy. Ano ang mahihita ng Amerika para gawan ng kung ano-anong akusasyon si Kibuloy? Parang hindi naman daw siya mukhang gagawa ng ganun. Pero sa history po ng krimen,
Napakadami pong mga maaamo ang muka. Mas maamo pa sa muka ni Kibuloy ang nakakagawa ng mga karumal-dumal na krimen. So hindi po basihan yung mukha ng tao. Hindi rin basihan yung siya ay kaibigan mo or mabait siya sa'yo. Pero sinasabi ko po na opinion ko lang naman tong aking sinishare sa inyo. Siyempre, meron kayong sariling opinion, meron kayong sariling mga paniniwala. So nasa sa inyo na po. Binabasa ko lang po itong mga statement ng mga senador na ito at kayo na po ang bahalang humusga kung totoo man o hindi ang kanilang sinasabi. At ang panghuli pong pumirma ay si Senator J.V. Ejercito. Pero naiiba po itong pagpirma ni Senator J.V. Dahil matapos siyasatin witness testimonies, J.V. binawi pirma sa objection letter para kay Kibuloy. Agad na binawi ni Senador J.V. Ejercito ang kanyang pirma sa written objection para harangin ang contempt order ni Senador Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy matapos daw niyang siyasatin ang facts at testimonya ng mga witness laban sa pastor. Matatandaan nitong Huwebes, March 7, nang pangalanan ni Senador Robin Padilla ang apat niyang mga kapwa-senador na lumagda rin sa written objection kung saan isa na rito si Ejercito. Pagkatapos nito, naglabas ng pahayag si Ejercito nitong Huwebes ng hapon para ipaliwanag ang kanyang pagpirma rito. Sabi po dito sa balita, Ejercito nagpaliwanag bakit siya pumirma sa written objection para kay Kibuloy. Sa isang pahayag nitong Huwebes, March 7, sinabi ni Ejercito na lumagda siya dahil nakapagsampa na raw ng kaso ang Department of Justice laban kay Kibuloy. This decision was based on the fact that the DOJ has already pursued charges of sexual abuse and qualified trafficking against Pastor Kibuloy. I believe it is appropriate for the agency to investigate this sensitive issue. Pastor Kibuloy should face the charges before the DOJ to prove his innocence and ensure due process. So, kung pagbabasihan natin yung mga desisyon ng apat na senador na to, mas kapanipaniwala itong dahilan ni Senator JB kung bakit siya pumirma. Dahil nakapag-file na nga daw ang DOJ, at harapin na lang ni Kibuloy ang kaso sa korte. Pero, nung din pong araw na yon, Huwebes, binawi po ni Senator JV ang kanyang pirma. Agad na binawi ni Senador JV Ejercito ang kanyang pirma sa written objection para harangin ang contempt order ni Senador Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Matapos daw niyang siyasatin ang facts at testimonya ng mga witness laban sa pastor. Muling naglabas ng pahayag si Ejercito para bawiin ang kanyang pirma. Nagpasya raw siyang bawiin ang kanyang lagda pagkatapos ang maingat na pagsusuri kaugnay ng kaso ni Kibuloy. Sabi po ni Ejercito, after careful reviews of the facts, witness testimonies, and additional information, such as the allegations of rape during the last committee hearing, I have decided to withdraw my signature today. Furthermore, my consultations have revealed strong precedents indicating that ongoing cases can still be heard and investigated in the Senate. This means Pastor Kibuloy will get an opportunity to present his side. So, ang ibig sabihin pala ni Senator JB, nung una kasi, ang sabi niya, naisampa na daw sa korte ang kaso. So doon na lang daw magpaliwanag si Kibuloy. Pero after consultations at pag-aaral, sinabi niya na pwede pa rin marinig at maimbestigahan ang kaso ni Kibuloy sa Senado. Saad pa niya, rest assured that the Senate will ensure fairness throughout the proceedings. Ito po ang sinabi ni Ejercito sa kanyang pagbawi ng kanyang lagda. After thoughtful contemplation, I would like to respectfully inform you of my intention to withdraw my signature affixed in the document objecting against the contempt order directed towards Kibuloy. Yan po ang sulat ni Ejercito kay Padilla. So sa tingin ko, mahihirapan si Robin Padilla na makakalap pa ng additional na pipirma
matapos bawiin ni JV Ejercito ang kanyang pirma. Dahil para sa akin, valid ang dahilan ni JV Ejercito. Again, ito po ay aking mga pansariling opinion lamang. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magsama-sama po tayong muli sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agina. Peace.